Alam mo namang high blood ang nanay mo, di ba? Pero Papa, kasi binata na ako. At may mga bagay na hindi na talaga akma sa edad ko. Ang ibig mong sabihin, kinakahiya mo na yung nanay mo? Ay, ako! Kapag ako nawala sa mundo, tsaka niyo lang malalaman ang halaga ko! Dear love, minsan nyo na rin bang ikinahiya ang nanay nyo? I mean, nahihiya ka dahil yung mga ginagawa niya sa'yo ay mukhang di na akma sa edad mo. Yung tipong normal lang sa kanila ang ginagawa nila pero para sa inyo, gusto nyo nang magpakain sa lupa nang dahil lang sa kahihiyan. Mga pagkakataong napapatanong na lang ako kung ganito rin ba ang nanay nyo. Oh, ito anak. Gamitin mo itong shades ko sa pagpasok. Para naman maangas kang tingnan. Oh, di ba? Parang action star lang. At para protection mo na rin sa sikat ng araw. Thanks pa. Ready na po ako. Tara na po. Ay aba, Kevin, anak, teka lang ha. Halika magpicture muna tayo bago ka pumasok. Ma? Para po saan? Basta, pang reels ko anak. Alam mo na, first day of school. O dali-dali, smile! Ayan. O, diba? Ang gwapo-gwapo naman ng anak ko. Opo. Sige na po, Ma. Papasok na po ako. Sandali lang, anak. Bakit po, Ma? Kukunin ko lang yung payong ko, ha? Ihahatid na kita. Po? Huwag na po. Kaya ko naman pong pumasok mag-isa. Tsaka, malilate na po ako. Ano ka ba naman, anak? Dati ko namang ginagawa na to. Sus! Ngayon ka pa talaga nahiya, ah? Sige na. Love, pakuha nga yung payong ko dyan. Ma, high school na po ako. Baka pagtawanan ako ng mga classmate ko kung makita nila na hinahatid sundo nyo pa rin ako. Oo nga naman, love. Oh, hayaan mo ng anak mo. Nagbibinata na, oh. Mukha ng action star yan pag hinatid mo. Oh, di ikaw nagbukang sindikato. Tumigil ka nga dyan, Tonton. Ito naman, pagbigyan mo na si Mama. Alam mo namang love na love kita, anak, diba? Halika na. Umalis na tayo. Pero Ma... Ay, dali na. At maglakad ka na dahil bibidyohan kita. Magla-live tayo. Dali, dali. Hello mga kumare! Samahan niyo ako dahil papasok na ang anak ko sa school. Ito ang first day niya bilang isang high school student. Oh, dali Kevin anak, mag-hi ka sa camera. Dali, dali. Ma, ano ba? Ayoko po. Ay, ano ba naman yan anak? Huwag mo nga takpan yung mukha mo. Ay, pasensya na kayo mga kumare. Nahihiya lang tong anak ko. Yan ang mama ko. Lahat ng galaw ko ay kinukuhanan niya ng video. O di naman kaya ng picture. Nagugulat na nga lang ako minsan dahil bigla-bigla na lang niya akong itatag sa mga post niya. Kahit paghikab ko, ina-upload ni mama. At ngayon ngang high school na ako, talagang pinaparamdam niya pa rin sa akin na kinder pa rin ako. Ay, di ko alam kung matutuwa ba ako. Kasi minsan, kahit intindihin ko si mama, nakakasira ng diskarte yung mga kilos niya. Lalo na at nagbibinata na ako. And now, please welcome our candidates for this year's Mr. and Miss Intramurals, wearing their favorite sportswear. Diyos ko! Ay, Tonton, my love! Ito na lalabas na sa stage ang anak natin! Oo nga. Ay, nako. Kumalma ka lang, love. Kayang-kaya yan ng anak natin. At baka mamaya ay ma-high blood ka pa. Ay nako, eto na, naka-live na nga ako Basta itutok mo sa anak natin ng cellphone ha. At talagang ako'y kinakabahan. Ay nako, go anak! Go Kevin! Go candidate number 1! Ano ba yung suot ng candidate number 1? Go Swimming anak! trunks? Di naman bagay, napakapatpatin. Ay nako, anak Number 1, muwi ka na lang sa bahay nyo. Doon ka na lang mag-swimming sa banyo. Hoy! Hoy! Teka! Alam nyo bang anak ko yung nilalait nyo?
Eh kung kayo kaya ang hampasin ko ng patpat dyan, ha? Oh, love. Hayaan mo na. Ay naku, hindi! Oh, ano? Ako ang harapin nyo ngayon. Sige, ha? Napakabalat sibuyas niyo naman. Talaga, anak ko yan. Baka gusto mong balatan kita dyan. Sige, balatan mo ako. Sige, talaga balatan kita. Ay, naku, kala mo. Ay, naku, pahilamon mo. Lagot ka sa akin, kala mo, ha? Na-appreciate ko naman si Mama. Pero may mga pagkakataon talaga na feeling niya, batang paslit pa rin ako. Kapag naman pinapaalala ko sa kanya na medyo sumusobra na siya sa ginagawa niya, ay bigla namang... Masama bang mahalin ko ng sobra ang kaisa-isa kong anak? Ay nako, ganyan ka, Kevin. Porque alam mong tumatanda na kami ng tatay mo. Ma, hindi naman po sa ganun. At sinisigawan mo na ako, ha? Nasaan na yung Kevin na magalang at laging malambing? Anak, alam mo namang high blood ang nanay mo, di ba? Pero Papa, kasi binata na ako. At may mga bagay na hindi na talaga akma sa edad ko. Ang ibig mong sabihin, kinakahiya mo na yung nanay mo? Diyos ko! Ay, santa na. O anak, ako na bahala dito ha. Sige na, magpahinga ka na. Ay, nako! Kapag ako nawala sa mundo, tsaka nyo lang malalaman ang halaga ko! Ano naman gano'n? Pero kahit na ganun si Mama, ay mahal na mahal ko siya. Hanggang sa tumapak na nga ako sa kolehiyo. At walang nagbago sa kung paano ako itrato ni Mama. Baby pa rin ako sa paningin niya kahit na ilang metro na ang tangkad ko sa kanila ni Papa. Hinahalikan at niyayakap niya pa rin ako sa harap ng maraming tao kahit na ganun. At ako naman ay napapapikit na lang, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa hiya. Ayan. Ma, hindi pa po ba tapos? Hindi pa, anak. Ikikilayan pa kita para mas kumapal pa yung manipis mong kilay. Ma, nangangati na mukha ako. Ano ba? Kevin, huwag ka nga kasing malikot dyan. Tingnan mo, hindi ko maayos yung kilay mo, oh. Tingnan mo, salubong na naman yung kilay mo. Ayusin mo nga yung mukha mo. Dahil hindi nagpapantay, oh. Ay, nako. Bakit kasi kilay pa ng tatay mo ang minana mo, eh? Ma, tama na kasi. Pinagtitingin na tayo. Saglit lang, anak. O, saglit lang to, oh. Matatapos na. Mama naman. Ay, nako. Kung hindi ka mag-aayos, talagang magtatagal tayo dito. Ma, mukha na akong babae sa makeup ko. Tignan mo. Ano ba to? Ba't ang pula ng pisngi ko? Ay, naku naman, anak. Huwag mo nang tanggalin. Pinaghirapan ko yan, eh. Pero ma... Hi, Kevin! Hello po. Siguro kayo po ang mga magulang ni Kevin. Mira, si Mama at si Papa. Si Mira po. Classmate ko po at kapartner ko sa thesis ko. Mana po. Aba, napakagalang mo, Mira. Naku, napakaganda mo, Mira. Ay, pero alam mo, bata pa si Kevin. At kakagraduate nyo lang sa kolehiyo, ha? Baka malaman-laman ko na kayo, tapos biglang, ay, hala, Diyos ko, ikakasal na kayo, ha? Ma, nakakahiya, ano ka ba? Mira, pasensya na. Ganito lang talaga si Mama. Naku, wala yun, Kevin. Tama naman yung sinabi ni Tita, di ba? Kailangan buuhin muna natin yung mga careers natin bago tayo sumabak sa mga relasyon na yan. Napakaswerte mo nga eh. Kasi kasama mo ang nanay at tatay mo ngayong graduation. Iya, bakit nasan ba ang magulang mo? Sinong guardian mo ngayong graduation? Wala na po si Mama. At yung tatay ko na lang po yung naiwan sa akin. Kaya nga po lumapit ako sa inyo. Dahil natutuwa ako kung paano ninyo asikasuhin si Kevin. Kasi sigurado ako, kung nabubuhay pa ang nanay ko, ganyan na ganyan din siya sa akin. Kaya ikaw, Kevin, ang swerte-swerte mo dahil may nanay ka pang katulad ni Tita. Naku, di ba yan nga ang sinasabi ko dito kay Kevin? O siya, halina. At mag-picture-picture muna tayo. Sige po. Na mga sandaling yun,
ay tila tinusok ng kung anong matalim na bagay ang dibdib ko. Napatingin ako sa mukha ng aking nanay at doon ko mas napansing mas marami na ang kulubot niya sa mukha at mas makapal na ang puti niyang buhok. Tumatanda na si mama at si papa. Sa pagtitig ko sa kanila ay tila unti-unting kumukupas ang dating makisig nilang katawan. Pero nananatili at hindi kumukupas ang pagmamahal at suporta nila sa akin. Anak? Kevin? Ma! Anak, wag mong damdamin ang bar exam na yan. Kahit hindi ka nakapasa dyan, proud na proud ako sa'yo. Oh, isalin nyo naman ako dyan. Oh anak, naniniwala kami ng mama mo na kaya mong bumawi next time. Ayos lang yan. Oo nga anak. Alam mo, wag kang susuko dahil kahit anong mangyari, hindi kita susukuan. Mama! O siya, tahan na. At pinagluto kita ng paborito mong adobo. Diba? O pero bago tayo kumain, syempre, picture muna tayo. Ano naman? Kahit ba naman sa pag-iyak ko, namamagamat ako. Hayaan mo na anak. I-edit ko na lang yan, ha? Mama mo talaga. Lumipas ang mga taon at nagbunga ang suporta ni mama. Sa wakas ay abogado na ako. Nagkaroon ako ng maayos na trabaho at di naglaon ay ako naman ang sumuporta kina mama at papa. Ay, ano ba yan? Wala pa akong nabibiling magandang damit. Ma, Ay. halos nasukat mo na yung mga damit dun sa shop tapos wala pa rin kayong napili. Wala kayong binili. Nakakaya tuloy dun sa nag-assist sa atin. Napagod lang siya kakabalik ng mga sinukat nyo. Paano ba naman anak? Ginto ang presyo ng mga damit nila. Ang mamahal. Ma, mall yun. Natural lang na mahal ang mga items dito. At isa pa, huwag mong alalahanin ang presyo. Akong bahala sa'yo. Sagot ka ni Attorney Kevin Manrique. Asus, naks naman anak. Pero, huwag kang nagsasayang ng pera, ha? Ma, okay lang yan. Makabawi man lang sa inyo. O siya ito ma, maganda to. Yes, sir. Maganda po yan at new arrival. Bagay po sa nanay nyo. Aba, oo nga no. Magkano ba ito? 4,500 po, ma'am. Discounted na. Sus Mariose, ang nipis-nipis naman ng tela. Wala bang tawad? Mama, ano ka ba? Ginawa mo pang palengke tong mall. Ate, sure. Sige. Kunin ko na to. Diyos ko anak Kevin, sa palengke. 250 lang yan. Matatawaran ko pa nga ng 150 yan eh. Sa kabila ng lahat ng nakakahiyang asal ni Mama, at kahit na minsan ay nakakainis na ang ginagawa niya, ay hindi pa rin maikakaila ang pagiging supportive niyang ina. Isa siyang kaibigan at kakampi. Ang kasama mo sa bawat tagumpay at maging sa kalungkutan. Kaya nga proud akong siya, ang mama ko. Anak, ikakasal ka na. Alam mo kung nabubuhay pa ang tatay mo, panigurado. Matutuwa yun. Oo nga po ma. Ang bilis ng panahon. Ama, sandali lang, tumatawag si Mira. Love, sorry na patawag ako. Kinakabahan kasi ako at hindi ako makapaniwalang ikakasal na tayo. Akalain mo yun? Nagsimula tayong magka-partner sa thesis tapos ngayon, habang buhay na tayong magiging magka-partner. Love, Mira, huwag kang kabahan. Dahil simula pa noon, ay siguradong sigurado na akong ikaw ang babaeng pakakasalan ko. Dahil tulad ni Mama, mapagmahal ka. O, ito si Mama, ila-loudspeaker ko. Ma, si Mira po. Naku, Mira. Alagaan mong mabuti si Kevin, ha? Dahil ngayon, nasa wheelchair na lang ako.
hindi ko na magagawang kunan siya ng picture at video sa bawat tagumpay niya. Parang dati lang, hinahatid sundo ko pa itong anak ko sa eskwela. Pero ngayon, sa altar ko na siya ihahatid. Ay, sayang nga lang at di ko nakasama ang tatay niya. Mama, wag po kayong mag-alala. Hindi ko po mahihigitan ang pagmamahal niyo kay Kevin. Pero pangako na magiging tapat ako sa kanya. Ganon din ako, Mama. Hinding-hindi ko sasaktan si Mira. Dahil ni minsan ay hindi ko nakitang ginawa sa iyo yun ni Papa. Anak, kahit hindi ko na kayang ipagluto ka at samahan ka sa kung saan ka man magpunta, lagi mong tatandaan na mahal ka ni Mama. Ilang linggo ang lumipas matapos ang aming kasal, ay sumunod na rin si Mama kay Papa. Masakit, pero naiwan sa akin ang lahat ng mga magagandang alaala ni Mama sa mga pictures at videos na binabalik-balikan ko sa kanyang social media. Hindi naging perpekto si Mama, pero hindi naman siya nagkulang sa pagiging isang ina. At kung bibilangin man ang mga naging pagkakamali niya, ay hindi nito kayang pantayan o tumbasan man lang ang pagmamahal niyang ibinigay sa akin. Kaya Ma, salamat po. Dahil kayo ang best friend ko, ang teacher ko, ang unang babae sa buhay ko, at ang number 1 fan na hindi nagsawang picturean at videohan ako. Kahit na noong mga panahong parang tinalikuran ako ng mundo. Sana mula dyan sa langit ay marinig mo ang dear love na ito. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. At iyan ang ating kwento ngayong Feel Good Wednesday. Ayan ha, grabe no. Malamang napaiyak ka ng bonggang-bongga sa bandang huli. Aminin mo yan. Ayan ang kwento ng Dear Love na nakakahiya si Mama na pinagbibidahan ni Kevin, and of course ang pinaka main character ang kanyang ina, diba? Na talaga namang maalaga sa kanyang ina, maalaga na ina sa kanyang anak. Yung tipong lahat ng kilos ng kanyang anak may pictures, merong video, 'di ba? Yung tipong kahit na nakakahiya na para sa part ni Kevin, aminin naman natin 'yan. Dumating naman sa punto ng buhay natin 'yan na minsan nahihiya tayo kapag yung parents natin, lalo na yung nanay natin, para pa tayong binibaby kahit na matanda na tayo, 'di ba? Pero alalahanin nyo, nung medyo bata-bata pa tayo, umiiyak tayo kapag nawawala sila, 'di ba? Aminin mo 'yan. Pero habang tumatanda, hindi ka na umiiyak, nanay mo na yung umiiyak sa'yo. Diba? And, ayun, so, again, yan ay parte ng ating paglaki. Ayan. Bilang anak, ako na-experience ko din naman yan no? Na-experience ko ba? Oo, charot. Minsan kasi yung nanay mo, very caring, kahit nasa public ka, ganyan, punasan mo yung ganyan mo, o kaya may gagawin sa'yo, di ba? Nung mga ganong edad ka, hindi mo sobrang ma-appreciate yun. Ang masasabi mo sa isip mo, no, nakakahiya, tama na wag mo nang gawin yan, malaki na ako, kaya ko na yan, di ba? Pero not until the time na yung matanda na sila
At yun yung mga bagay na mamimiss mo ng bonggang-bongga sa nanay mo, sa magulang mo kapag nawala sila, 'di ba? Naiyak ako ng bong. Bakit kaya? Napektuhan na naman tayo ng drama na ito. 'Di ba? Kasi kapag usapang parents talaga, nakakayakin kasi sa simula you will not realize the love that they giving to you, that they give. Ay, send nyo na sa 2366. Hindi. Diba? Until na pag tumanda na sila, doon mo lang ma-realize, kaya pala siya ganun. Kaya iba yung pagmamahal. Sobra-sobra yung pagmamahal na binibigay sa akin. At yun yung mga bagay na mamimiss mo kapag nawala sila. Diba? So, hihintayin pa ba nating mawala sila? So, iparamdam din natin na mahal natin yung ating magulang, yung ating nanay, diba? Pwede na, kung medyo nahihiya ka sa nanay mo, pwede mo naman kausapin, but then again, that is part of their love, diba? Na hindi matutumbasan ng kahit ano pa. Kahit pa yung love ng girlfriend mo sa'yo, na maghiwalay rin naman kayo. Ay, nako talaga. Tapos, yung mga ganyan nila, yung mga ganyan ng nanay sa mga anak, yan yung mga bagay na... Ay, naiiyak ako. Ayoko na ituloy. Ay, nako, parang namimiss ko kasi yung nanay ko. Yun kasi... medyo matagal na rin, pero magkikita na rin tayo in a very few, ganun. So, dati kasi barambado ako sa nanay ko. Oo, inaamin ko yan. Lahat naman tayo naging barambado, not until I realize na, kahit na yung nanay mo matalak yan, talakera, ganyan, parang Armalite, naku, marirealize mo yung bandang huli. Kaya pala siya ganun, kasi make sure niya lang na maging safe ka, make sure niya lang na maayos ka lagi sa iyong pinagdadaanan sa buhay. Ulitin natin, ang ating mga magulang ang siyang magiging sandalan natin in times na tayo ay nasa pinaka-darkest side ng ating buhay. Di ba? Iiyak at iiyak ka sa kanila at sila pa rin yung tatanggap at tatanggap sa'yo ng buong buo. Wala nang iba. Ay, naku, nakakaiyak. Ay, ako na! Okay! At yan ang ating kwento ng Dear Love ngayong Feel Good Wednesday. Sana antig ang mga puso ninyo. Kaya naman I think this is the time na yakapin mo yung nanay mo. At halikan mo. Kahit nasan pa kayo nasa public, i-kiss mo at sabihan mo ng I love you. Sa tuloy natin ang ating kwentuhan sa ating Facebook Live sa Love Radio Palawan at sa aking Facebook page, Mama Morena. Ayan, kabisyo, magandang morning sa ating mga nanonood sa Facebook Live. Ayan, kamusta naman kayo? Isang maulang umaga po sa atin, ganyan. Ilang araw nang umuulan, so makulimlim. I think this is the best time na, alam mo yon na magbanding kayo ng nanay nyo sa kusina, ganon. Magluto kayo ng mainit na sabaw para nang sa ganon mas maging mainit pa yung pagmamahalan between your parents at ikaw, hindi ba? So, ganon siya. Kabisyo. Ayan. At I think this is the best time na na tayo, na yakapin mo yung nanay mo. Baka, naku, huling yakap mo na. May lang, charot. Diba? So, wag kang magsasawa na magsabi ng I love you sa parents mo, sa nanay mo, sa tatay mo. Kasi, alam mo, pagsisisihan mo yan kapag nawala sila, diba? At aminin nyo, ang ganda yung sa pagpipicture-picture ng nanay ni Kevin, diba? Yun yung mga naging
silbing good memories nila together na na-appreciate niya na nung nawala na yung nanay niya, di ba? May babalik-balikan siyang saya, ganun. Pero for sure, mga picture nila nun, nakabusangot yung si Kevin, ganun. For sure, yung nahiyang-hiya. Pero, alam mo yon, masarap balikan yung mga bagay na ganun, di ba? Kaya, habang may oras pa, sige, go, pa-picture lang kayo ng pa-picture. Pero mo dahil yan yung mga bagay na babalik-balikan, di ba? Hindi tulad dati, limited ang picture. Ngayon, unlimited na yung picture sa phone ninyo, diba? Nasisave na rin siya sa mga cloud, sa Googles, ganyan, na talagang babalik-balikan at i-remind ka ng Facebook at social media mo sa mga memories nyo together ng nanay mo, diba? Wag lang naman puro jowa mo yung pinopost mo at saka yung pagmumukha mo, i-post mo rin naman yung nanay mo na magkakasama kayo, diba? Yung sweet memories ninyo, diba? Ang sarap kayang tignan nun kapag nag-memory flashback sa social media mo, diba? Ay, ang sweet pa na, ang sweet namin, ganon, diba? Nako, dapat yung mga nanay at parents niyo yung finiflex nyo ng bonggang-bongga, hindi yung jowa mong lolokohin ka rin naman someday. Bitter yarn. Diba? So, yun. So, again, sabi ko nga kanina, naging, siguro part talaga ng paglaki na minsan talaga mahihiya ka sa ginagawa ng nanay mo. Diba? Sa'yo, para sa'yo. Diba? Kapag sinusundo ka, pinupulbusan ka, ganun. Siyempre, sasabi mo, bibinata na ako, kasi ayaw mong ma-hashtagan or matagline ng mama's boy. And walang masama sa pagiging mama's boy. Alam niyo yan. Walang masama dyan. So long na meron pa rin, hindi. So long na may boundaries pa din naman. Diba? Tsaka hayaan nyo na yung nanay nyo kung ganyan sa inyo yan. Dahil, yun yung mga bagay na mamimiss nyo kapag nawala na sila. Sasabihin mo yan kapag nawala na, sana pala. Yun yung mga regret na meron ka at sasabihin mong, sana pala ginawa ko to nung nabubuhay pa siya. Hindi ba? Kaya always treasure the moment together with your parents, with your mom, ganyan. Minsan talaga makukulit yan eh. Di ba? Mas literal, mas makulit pa yan sa mga batang makulit nanay. Pero hayaan mo na lang, ganyan talaga sila. Ganyan sila magmahal sa'yo. Unconditional. Diba? Kung ang nanay nyo naman, mga bungangera, ganyan, parang JK, charot. Para sa inyo rin naman yan. Marirealize mo lang din yan kapag lumaki ka na kaya pala siya ganyan ka bungangera, butangera. Kasi nga, alam mo yung gusto lang din naman yung mapunta tayo sa magandang landas ng ating buhay and mapabuti tayo in the future. Hindi na rin naman yan para sa kanila eh. Para sa yan, para sa pagiging individual mo at kung anong mangyayari sa'yo kinabukasan mo. Diba? Again, yung parents natin hindi na pabata. Ang pagtanda natin ay pagsabay ng mas pagtanda ng ating parents. Diba? Kaya ngayon pa lang, yakapin mo yung nanay mo or yung tatay mo, parents mo, sabihin mo, I love you, mahal kita. Mag-selfie kayo ngayon. I-post ninyo. Diba? Ipagmalaki mo. Ito ang nanay ko. Ganon. Bungangera pero mabait, masarap magmahal. Ay, nako. So, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating kwento ng Dear Love. Ayan, bukas sa panibagong kwento na naman ng Dear Love. Abangan nyo po yan. And, ayun. So, panibagong aral na naman ng buhay and kadramahan and life, ganyan. Alam niyo sa Dear Love, ang story dito, anything under the sun. Ayan, inspirasyon, sakit, katatakutan, kalokohan, kahit ano pa yan,
Basta story yan, ating papakinggan yan ng sabay-sabay tuwing 10:15 in the morning sa Dear Love dito sa 98.3 The Love Radio Palawan. Siyempre, kasama ako, diba? Mama Morena. Ayan. So, tayo ay live and alive pa rin up until 12 in the afternoon on air. Kaya tutok na rin sa radyo. Kung walang radyo, mag-download kayo ng mobile app, Love Radio mobile app. Maraming salamat, Kabisha. Bye!